Pag-usapan natin po, heart palpitation, yung kumakabog ang dibdib. Delikado ba to? Seryoso ba to? Oo, medyo complicated yung topic, pero ipapasimple lang natin ha. Ako bilang internist cardiologist, ito talaga linya natin. Ito yung normal heartbeat. Diba? Yan, normal. Bawat isa ECG po to eh. So, isang ganitong QRS, isang pagtaas nito, isang heartbeat yan, isang pagpump. So, labdab, 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 tuloy-tuloy yan. Pag ganito, labdab, 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 hinto, labdab, 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 ibig sabihin, irregular yung heartbeat mo. Maraming klaseng irregular heartbeat. Siguro, abot ng mga 50. Oo, dami ibang klase. Pero, yan po. Ang chine-check natin kung regular o irregular yung heartbeat mo. Ito naman yung bilis. Yung sa bilis ng heartbeat, ang normal is between 60 to 100 beats per minute. So, kinukuha mo sa pulso, bibilangin mo kung gaano karami. Pag excited, nervyos, nag-exercise, tumataas yan. Pag rested, dapat bumababa yan. Ang pinakamagandang heart rate, yan, mga 65 to 85 ang normal. So, pag 90 to 100 pataas, medyo baka hindi ka fit. Pag mas mababa, pwedeng mas fit ka. Okay din yon. Pero pag sobra naman baba, baka may sakit din yon. So, yan ang normal heartbeat. So, ito po, iba't iba. Merong normal at mabilis na heart rate. Ang irregular heartbeat, gano'ng karami? Actually, 25%, 1 out of 4 na tao, pwede magkaroon ng irregular heartbeat sa buhay nila. Okay? Yung iba dito, merong mga delikadong o seryosong irregular heartbeat tulad ng atrial fibrillation sa US, so 6 billion nagagastos nila para sa sakit na yan talaga. So, merong seryoso at hindi seryoso. Tingnan muna natin ang mga sintomas ng irregular heartbeat or heart arrhythmia na mas serious. Dito tayo muna sa mas serious. Diba? Yun ang gusto natin. Pag mas serious, talagang kabog na, nararamdaman mo, malakas. Hinihimatay, parang magko-collapse. Nako-confuse, sabihin kulang na oxygen sa sa utak. Pinapawisan ng malakit. Hinihingal, nahihilo. Pag ito ang sintomas, most likely serious yun. Merong naman mga irregular heartbeat, ito yung pinakagusto natin, na nagtatalon-talon yung heartbeat mo pero hindi serious. Ang tawag dyan, PACs, Premature Atrial Complex. Ito siguro nasobrahan lang sa Coke, sa mga soft drinks, at ibang mga iniinom natin. O hindi naman masama uminom ng soft drinks, pwede naman. Baka lang nasobrahan sa mga iced tea, kape, o yung mga coffee na iniinom natin at iba pang mga bagay o mga energy drinks o sa alak. O yung iba naman, may droga, di ba? O masama na yun. So, yan po. Minsan yun lang ang cause. Bawasan lang ito, maganda na, maayos na naman. Kung ito yung problema, sana ito lang, PACs. Kaya lang merong mas serious na heartbeat abnormality. Tulad nito, atrial fibrillation. Irregular yung tibok. Kita mo, may mahaba, may biglang bumilis, tapos hindi po maganda to. Hindi siya maganda. Yan talaga pinapacheck sa cardiologist and kadalasan 99% of the time may sakit sa puso siya. Kaya siya nagkaganito. Ito rin, hindi rin to maganda. Ibang klase. Parang saw. Parang chainsaw. Ito ang pinakadelikadong heartbeat sa lahat. Ventricular tachycardia, ventricular fibrillation. Ito ang pinakadelikado sa lahat. Ito yung heartbeat bago mamatay ang isang tao. O bago mamatay isang heart attack patient. So, normal yung heartbeat niya. Biglang nagganito, nako, delikado po to. Kasi ang kasunod ng ventricular tachycardia, yung ventricle na lang ang nanginginig, ay ito, fibrillation. Tapos liliit to. Tapos magpa-flatline yan. Yun po yung ending ng tao. So pag nakita namin to, panic kami. Pero pag ganito, serious to. Ito lahat to, serious siya. Ito yung mga nakamamatay na heart rate. So sa heart palpitation, maraming dahilan.
Pwedeng exercise lang, napagod, anxiety, nilalagnat, tumataas yung heart rate, okay lang yon. Kape, nicotine, sigarilyo, cocaine, droga, diet pills, hyperactive thyroid, hyperthyroid, anemic, kulang sa dugo, bagsak ang oxygen, potassium, calcium sa dugo, nagloloko, lagi pinapawisan, di ba, nagtatae, bagsak electrolytes, mitral valve prolapse, isang sakit sa puso yan ng mitral valve, at mga heart disease. Ngayon, mas delikado ang heart palpitation pag may sakit sa puso, merong mga risk factors, diabetes, may electrolyte problem, mababa potassium, katulad yan. Ito ang mas serious. Pero kung healthy lang, na babae, 30 years old, normal naman yung puso, medyo mas hindi serious. So, iwas sa kape, dark chocolate, carbonated drinks, soft drinks, alak, energy drinks, spicy food, siguro masakit sa tiyan ng spicy foods, heavy meals, tsaka yung mga pagkaing nakakakabag, mga lettuce, cabbage, broccoli. Ito yung sinasabi kong isang medyo serious na heartbeat abnormality, atrial fibrillation. Ito rin yung mga sintomas, malakas ang kabog, hinihingal, yan, no? Nahihilo. Ganito rin mga sintomas tulad na sinabi ko, malakas ang kabog, minsan nagche-chest pain. Pag sumasakit na yung dibdib, sabihin nahirapan na yung puso. Minsan, emotional din. May emotional causes din yung mga irregular heartbeat. Sobrang stress, sobrang galit, depressed, mood swings, o anxiety. Nakakadagdag. So, anong ginagawa ng doktor? ECG. Minsan nakikita sa ECG, minsan hindi nakikita sa ECG. Meron po Holter monitor, maganda. Ang Holter monitor, parang may ECG ka pero 24 hours. Nakadikit sa iyo na matagal. Ayan, 24 hours nakakabit. So, kinakabit yan, mahal tong makinang to. Sabi nga namin, pag kinakabit sa pasyente, baka hindi na bumalik eh. So, mahal siya. Dati mga parang 400,000. So, nakikita ECG mo in 24 hours. Malalaman kung natutulog ka, naglalakad ka, tapos nagloloko ba yung tibok ng puso mo. May mga tableta panlaban sa irregular heartbeat. Depende nga po kung ano irregular heartbeat, kailangan magpa-check sa cardiologist. So, ito po yung sakit na kailangan makita kayo ng cardiologist. Minsan, tableta lang. Pwede na makontrol. May iba kailangan kinukuryente pa. O, mga serious. May ganyan, no? Cardioversion. May iba nilalagyan ng pacemaker. May iba nilalagyan ng ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator. Ito yung kinukuryente ang puso. So, yung pacemaker na yon, pacemaker plus, meron siyang pangkuryente sa puso oras na nagloloko. Pag nagloloko yung tibok, nagbibigay siya konting kuryente para mag-normalize. Mahal to, milyones to. Pero meron sa Pilipinas. Meron ding operation na parang may sinusunog sa parte ng puso kung may abnormal yung puso natin. Minsan kasi dapat normal heartbeat. Meron tayong abnormality sa puso na nagbibigay ng abnormal heartbeat na nagpapabilis masyado. Minsan nasusunog yung part. So maraming surgical procedure pa. Okay, pero tayo, kung walang pera, syempre iwas stress, iwas alak, kape, iwas sigarilyo, correct ang potassium, calcium, abnormality, pagkain mga healthy, gulay, syempre diba, prutas, olive oil, fruits, mani, iwas to sa mga sugary drinks, salty foods, saka processed foods. May mga natural remedy na pwedeng magawa bukod sa diet, bawas stress. Ito po, pakita ko sa inyo ha. So, merong deep breathing exercise lang. Ayan lang. Pag nagpa-palpitation, minsan pag relax ka lang, nawawala din. Biglang marirelax siya. Hinga lang malalim. Minsan nakukuha na siya. Second, minsan ubo. Naman, mag-ubo-ubo ka ilang beses. Actually, pag ubo-ubo, minsan nako-convert eh.
Lalo na yung may abnormal heartbeat na mabilis, mga SVT, supraventricular tachycardia, mabilis na mabilis. Oo. Ngayon kasi, syempre, pag walang ECG, hindi kayo makapunta sa ospital, ang layo pa, tapos nahihilo na kayo, wala namang masama, subukan to. Deep breathing, iubo-ubo mo lang. Minsan, naghihilamos sa malamig na tubig, may ganon. Minsan, inom ng cold water, pwede na. Minsan, parang iire. Ayan, iire lang siya. Sara ang bibig, asa ang ilong, tapos sinisinga mo lang. Parang iniire mo. Konti lang ganon. Na nagugulo yung mga pressure sa puso, tapos minsan nagko-convert, nagiging normal. Yan ang mga maneuver. Yan, no? Pisil, ire. Pero wag din sobra. Subukan lang. Pag hindi nag-work, hindi nag-work. Siyempre, papatingin sa cardiologist. Lahat naman to kailangan po cardiologist. Last tip na lang, minsan may isang gamot na binibigay. I think ito medyo safe naman, itong metoprolol. 50 milligrams, kahit half tablet, 1 tablet. Kung talagang mabilis ang palpitation, merong mga palpitation, mga SVT, atrial fibrillation, mga PAC, merong mga makakatulong to. Actually, tingnan mo, binibigay nga siya sa medyo high blood, sakit sa puso, heart attack, binibigay metoprolol. Tachycardia, cardiac arrhythmia, ito sinasabi ko, pwede rin metoprolol. Heart failure, konti, barado, kahit sa migraine, binibigay. So, siguro sa mga palpitation, may mga 40-50% chance effective. Siguro 30-40% chance na baliwala. At meron ding chance mga 10% na makasasama ito. May ganun. Pero syempre, kung mag-isa lang kayo, hindi kayo makapa-check up, hindi natin makita, talagang malala yung pasyente, nagloloko, hindi makuha ng ubo, ng Valsalva, hindi madala sa ospital, ay minsan nire-risk na natin na umiinom na ng metoprolol. Pero pinapaalam ko lang, 'di ba, na may ganyan na in majority of cases makakatulong. Ako umiinom ako nito pampabagal ng heartbeat kasi meron ako konting palpitation. Okay? Pero tulad na sinabi ko, lahat ito kailangan magpatingin sa inyong cardiologist. Pinapaalam ko lang sa inyo yung mga possible options natin. Maraming salamat.